Merong isang kwento daw, merong isang pari na bagong assign sa parokya. Maaga siyang dumating sa simbahan para tumulong mag-ayos, no? Marahil dito sa altar. At habang nagsisindi siya ng kandila, nilapitan siya ng isang manang at sabi, siguro ano yun, no? MBG. No? Sabi nung MBG o nung manang, Iho, ikaw siguro yung bagong sakristan, ano? Pakisindi mo nga lahat ng kandila, ha? Ayan. Napangiti lang daw yung pari at hindi na nagpakilala. Sa madaling salita, sinindihan na lang yung kandila dahil inuutos ng Mother Butler. Ayan. Oh. Nang dumating na yung oras ng misa at siya ang lumabas sa altar bilang pari, halos daw nalaglag yung panga ng manang sa gulat. Ay, siya pala yung pari. Siguro si Father Ral yun, ano po. No? Si Father Ral, lagi na pagkakamalang sakristan. No? Kaya kapag may misa minsan sa ibang lugar, hindi nabibigyan ng stipend. Inihahabol na lang. Kasi ang akala, kung hindi man sakristan, alalay ng pari. Nakakatawa po yung kwento, hindi po ba? Pero malalim yung aral. Minsan hindi mo na kailangang ipilit kung sino ka. Dahil ang tunay daw na halaga ng tao ay hindi nakikita saan? Sa kasuotan, sa titulo, posisyon, kundi saan? Sa kababaang loob ng puso. At ito yung paalaala ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito, mga kapatid. Sa aklat po ni Sirach, sabi, habang ikaw ay tumataas, lalo ka pang magpakumbaba at makasusumpong ka ng pabor sa Panginoon. Ulitin ko po, sabi po ni Sirach sa unang pagbasa, habang ikaw ay tumataas, lalo ka pang magpakumbaba at makasusumpong ka ng pabor mula sa Panginoon. Kuminsan baliktad po tayo, di ba? Habang umaangat ka, nagiging mayabang ka. Habang naging kilala ka, nagiging mayabang ka. No? O isama ko na ako. Baka sabihin, Father, bakit kami lang? Sige, isama ko ako. Isama ko sarili ko. No? Habang nakikilala, habang naging sikat, habang naging, sabi nga, maging maluwag sa buhay, nakakaluwag-luwag na sa buhay, hindi na nakakakilala. No? Ibig sabihin, kung dumarami ang biyaya natin, kung tumataas ang ating tagumpay, mas lalo tayo dapat yumuko at magpasalamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo naman, mga kapatid, ginamit ni Jesus ang larawan ng piging, handaan. Huwag agad umupo sa mataas na upuan, baka ipababa ka o pababain ka. Sa halip daw, pumuwesto ka sa mababa at doon ka anyayahan. Kaibigan, umakyat ka. Sapagat ang Diyos mismo ang nagtataas sa mapagpakumbaba. Diba? Kung tutuusin mga kapatid, napakadaling maghangad ng pansin, ng karangalan at papuri sa mundong ito. No? Kahit sa aming mga pari, sabi nung aming retreat master, no? 2 klase daw yung pari. It's either ikaw yung spotlight, gusto mo spotlight ka, o no, may star complex, gusto mo ikaw yung bida, or ikaw yung lighthouse. Parang parola. Ikaw yung liwanag. Ikaw yung ilaw. No, hindi ikaw yung nagigipangdaan para magyabang sa kapwa. No? Kayo kaya, spotlight o lighthouse?
Saan doon? Pabida? Maraming taong pabida, hindi po ba? No? Pasikat. No? Kung tutuusin, napakadaling maghangad ng pansin, karangalan, at papuri sa mundong ito. Kaya kung minsan, halimbawa, hindi ka sa isang halimbawa, i-acknowledge yung mga naging instrumento para sa matagumpay na proyekto. Kapag nakaligtaan, naku, ang daming sasabihin, Hindi walang utang na loob, hindi man ako naalaala, hindi man ako in-acknowledge. Diba sabi ko nga po sa inyo, mas mahalaga yung palakpak ng Diyos. Mas mahalaga kapag nakalimutan ka, okay lang yon, dahil ang Diyos ang makakaalala sa iyo. No? Ahanin mo nga yung palakpak, natanggap mo na yung papuri mo sa lupa. Diba? No? Napakadaling maghangad ng pansin, ng karangalan, at papuri sa mundong ito. Kahit sa trabaho, gusto nating lagi tayong ma-promote. Sa eskwela, gusto nating laging number 1. Diba? No? Kaya nga sabi ng nanay, anak, sa unang klase, sa unang araw pa lamang, dapat sa unahan ka. No? Huwag ka doon sa dulo, huwag doon sa katabi ng CR. Diba? May mga estudyante kasi doon sa likod na, sa likod. No? Yung daw matatalino, nasa harap. Diba? No? Buti nga ngayon, sa binyag, wala nang masyadong ganon. No, sa binyag, di ba napansin nyo dati? Kapag tapos yung binyagan, unahan, palabas ng pintuan. Kita nyo, bata pa lang, ina-inculcate sa isip ng mga bata, ng mga magulang mismo, anak, dapat number 1 ka palagi. Ha? Wala dapat makakalamang sa'yo. No? Competitive na kaagad. No? Minsan sa pagmamadali, nadulas. Di ba? Buti ngayon, wala na. No? Tapos kapag halimbawa nakauna sa labas, babalik uli, magpa-picture taking naman. Di ba? No? Gusto laging number 1. Kahit sa social media, gusto natin laging may likes. Kaya nga kung minsan, ikaw na yung nag-post, ikaw pa yung unang liker. Kung minsan tinitin mo, ano kaya to? Siya nag-post yung unang liker. Oo nga naman. No? Mahalin natin ang sariling atin. No? Upuan ko, buhat ko. Sino nga naman iba magbubuhat ng iba? Sino magbubuhat ng upuan kung hindi ikaw? Hindi po ba? No, minsan, hindi ko alam, nakakalimutan ninyo. No? Baka sabihin, ako na mismo nag-like ha, sumunod na rin kayo. Hintayin nyo naman yung iba mag-like. No? Okay, i-chat nyo yung mga kaibigan nyo, i-PM nyo, i-like mo naman, i-like mo naman yung post ko. No? Ikaw na nga naggumawa galing na nga sa'yo yun No? Ikaw pa yung unang liker. Hindi mo ba? Pero paalala ng Panginoon, mga kapatid, hindi ito ang sukatan ng ating halaga. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kataas sa mata ng tao, kundi kung gaano tayo kababa ang loob. Kung gaano kababa ang loob sa mata ng Diyos. Mga kapatid, gaya ng paring napagkamalang sakristan, minsan mas mahalaga ang tahimik na paglilingkod kaysa sa pagkilalang tinatanggap natin. Sabi nga, gaya po ng kawayan na habang tumataas ay lalo namang yumuyuko. Di po ba? Ganon din yung butil, yung uhay ng palay. No? Habang dumadami yung kanyang bunga hanggang sa kanyang pag-aani, yung sa kapal ng butil ng bawat nung palay, lalo siyang yumuyuko. Tayo rin sana, habang dumarami ang ating biyaya, naabot yung tagumpay na ating pinapangarap, mas lalo tayong maging mapagpakumbaba. Diba? Sa huli, tandaan natin, mga kapatid, ang simpleng prinsipyo ni Jesus.
At ano po yun? Ito yung pinakabuod ng ating pagninilay ngayon. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya sa bawat pagkakataon na may pagpipilian tayo, mataas o mababa, magpasikat o maglingkod, piliin sana po natin ang kababaang loob. Bakit? Dahil iyon ang tunay na daan papunta sa karangalan ng langit. Amen.